Magandang umaga, ka-chicken farming. This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Sino sa inyo ang nakaranas na kung saan yung salamin ng inyong incubator ay matindi ang moist, nagmo-moist talaga, no? Nagpapawis. Hulaan ko kung anong nangyari dyan. Basta na lang kayo nagpasok ng tubig. Common na napapanood nyo sa mga YouTube video, sa mga YouTube videos na pag incubator naglalagay sila ng tubig. Una sa lahat, dapat alam natin ano ba yung purpose ng paglalagay ng tubig. Naglalagay ba ng tubig doon dahil yun talaga ba dapat ang gagawin? Or naglalagay ng tubig dahil mababa ang relative humidity nung taong napanood nyo na naglagay ng tubig sa loob ng kanyang incubator? Pero in fairness, sometimes di ko rin kayo masisisi dahil yung napanood nyo baka hindi naman din inexplica, hindi inexplain bakit siya nagpasok ng tubig. Kaya tendency, dahil baguhan at yun ang unang yung napanood, akala nyo palaging ganoon, no? So wala naman tayong sinisisi dyan. But I am here to give you scientific knowledge patungkol sa bakit ginagawa ang kahit na anong ginagawa natin. Mas maganda kasi yung hindi lang natin alam kung anong gagawin, kundi alam din natin bakit natin ginagawa at bakit ganun dapat ang pagkakagawa. Okay? Ang una sa lahat, ang paglalagay ng tubig sa loob ng setter man yan or hatcher ay para pataasin ang relative humidity. Ano ba ang humidity? Sa simpleng explanation sa Tagalog, ang humidity ay ang presensya, sukat ng sukatan ng presensya ng tubig sa ere. Ayan, itong nasa ereng nasa harapan ko, kung ano ba yung gaano karaming tubig ba ang nasa ere. Hindi man nakikita ng mata, pero bago ko ni-record ang video na to, chinek ko dun sa weather app na nasa cellphone na nagre-record kasalukuyan, ang relative humidity sa areang ito, not necessarily sa buong Tarlac, no? Sa area ko lang na to, sa bakurang ito, ay nasa 56%. Okay? 56%. Isipin nyo yun. Itong mga hindi natin nakikitang hangin sa harapan ko, 56% pala nito tubig. Moisture, no? Okay, ngayon. So, ayun, nabanggit ko, may paraan pala para masukat ang humidity, Ito yung paggamit ng hygrometer. Ngayon, kung meron kayong weather app, i-turn on lang niyo yung inyong location or GPS para ma-check ng weather app kung ano yung prevailing na relative humidity sa kung nasaan kayo mismo. Pero syempre, mas accurate kung kayo ay mayroong hygrometer. Si Alpha Adventure Farms may binebenta na parang orasan siya, bilog na thermometer na siya, may hygrometer pa. Pwede kayong umorder sa akin nun, no? Kung wala pa kayo. Yun ang ipasok nyo sa loob ng inyong incubator set, mapasetter man yan or hatcher. Okay? Para di kayo nanghuhula, no? Para alam nyo kung kailangan bang magpasok ng tubig, kailangan bang magpataas ng humidity, or pasok naman pala doon sa dapat. So kung pasok naman siya sa dapat na humidity, ba't ka pa maglalagay ng tubig? Di tinaasan mo na hindi dapat tataasan. Ganun mangyayari ngayon. Kaya magmo-moisture, magpapawis ang salamin ng incubator nyo. No? So ito share ko sa inyo, no? Sa itlog ng manok, 21 days ang incubation niyan. Sa unang 18, unang 18 days niyan sa incubator, ang target na relative humidity ay nasa 50 hanggang 60% lang. Dito sa lugar ko, maging doon sa hatchery namin, no? Ang relative humidity doon ay naglalaro between 50 to 65%. Makulimlim, umuulan, or mainit, warm ang temperature, 50 to 65%. Ibig sabihin, sa loob ng 18 days, first 18 days ng incubation namin, hindi namin kailangan maglagay ng lyanera na may tubig. Hindi kailangan. Okay? So, yun ang tingnan ninyo, no? Huwag kayong pagkasindi ng power, o maglagay tayo kaagad ng tubig kaagad. Hindi ganon. Alamin nyo muna, sapat na ba ang relative humidity score kasalukuyan? Kulang o sobra? Okay?
Kasi baka mamaya, ah, sakto na pala siya, ano? Tapos naglagay ka pa ng tubig, lumampas. Lumampas, no? So, magkakaroon ng problema doon sa embryonic development ngayon ng mga itlog na in-incubate mo. Sayang naman ang 18 araw. Only to find out na nabugok yung mga itlog, na penoy sila dahil sumablay doon sa humidity. Okay? Sayang yung panahon. Now, sa last 3 days naman ng incubation, ang relative humidity requirement ay between 60 to 80%. 60 to 80. Dito sa lugar namin, maging doon sa hatchery, hindi sumasadsad ng more than 70% ang humidity. Kaya, sa last 3 days doon sa hatcher, naglalagay kami ng lyanera doon sa baba at saka doon sa taas, kung saan nakatapat yung blower, ng lyanerang may tubig. Sa pagpapataas ng humidity, mas makakatulong kung yung pinaglalagyan nyo ng tubig ay mas malapad. So nakadepende doon sa space na ino-occupayan ng tubig ang ikakataas ng humidity at hindi doon sa volume or kapal ng tubig. Kasi baka mamaya, ito isipin nyo ganito, alam nyo yung lyanera ng leche plan o kaya fruit salad, no? O alam nyo yung bote ng Mang Tomas o ng UFC ketchup. Baka iniisip nyo kasi, itong lyanerang to, ang tubig na kakasya dito ay yung tubig na kasya din sa isang bote ng Mang Tomas. Baka iniisip nyo, punuin ko na lang tubig yung bote ng ketchup or Mang Tomas, yun na lang ipasok ko. Hindi ko ganun, no? Kailangan yung lapad, mas malapad, mas makakatulong sa pagpapataas ng humidity. Hindi doon sa volume of water. Okay? So, ilagay nyo doon sa mas malapad na lalagyanan, nakasya naman syempre doon sa loob. Baka naman sobrang lapad naman ng napili ninyo, hindi naman magkasya doon sa loob. Okay? So, ngayon, kapag kulang ang relative humidity, kagaya sa amin, sa last 3 days ng incubation, doon kami naglalagay ng tubig. Ngayon, hindi natatapos ang trabaho doon sa paglalagay mo ng lyanerang may tubig doon. Palipas ka ng 30 minutes, balikan mo yung hygrometer mo. Pumasok ba ng 60 to 80%? Ngayon, kung hindi man pumasok sa range na yon, magdagdag ka ng container na may tubig pa. Kasi baka naman sobrang liit naman nung pinasok mo na lalagyan ng tubig kaya hindi tumaas ng sapat para doon sa target na relative humidity. So ganun ang pagpapataas, nakadepende doon sa space na area na may tubig at hindi doon sa kanyang volume. O paano naman kapag sumobra, no? Kasi nangyayari minsan, may mga lugar na humid talaga, pinagpapawisan yung, pag nasa abroad ka, sa UAE, minsan pinagpapawisan yung mga salamin. So, paano naman ngayon? Paano pababain yan? No? Hindi mo kailangan pataasin eh. No? Kailangan pababain mo. Anong gagawin? Maglagay ka ng uling. Ngayon, kung doon sa lapad ng lalagyanan ng tubig ay tinatansya natin kapag nagpapataas tayo ng humidity, ganun din naman sa pagpapababa. Baka naman kumuha ka na lang ng isang malaking supot ng uling. No? In-slide mo doon sa baba, yun na yun. Iniwan mo na. Kala mo, yun na yun. Basta naglagay ka ng uling eh. Kailangan tingnan mo rin after 30 minutes. Yung pagbababa ng humidity, pasok pa rin ba doon sa range? Baka naman kasi bumulusok todo yung pababa yung humidity mo, sobrang baba naman na ngayon. OA, no? OA ang pagkakaremedyo mo. So kailangan, obserbahan mo yung epekto ng ginawa mo after 30 minutes. Kailangan pasok pa rin siya doon sa range. Do the necessary adjustment kung napasobrahan ba ng uling or kulang pa ba yung uling na ipinasok. Do the necessary adjustment hanggang sa pumasok siya doon sa range na yon. Okay? So, ganyan ang solusyon sa pagpapataas at pagpapababa ng relative humidity. Kailangan meron kayong calibrator, no? Yung thermometer tsaka hygrometer. Huwag lang kayong umasa doon sa thermostat na nandun sa STC ninyo, doon sa digital. Kailangan may pang double check kayo. Kasi baka mamaya, nangangailangan na pala ng calibration yung inyong incubator at hindi nyo pa alam, no? Limang salang na kayo, pang 5 salang na, nagtataka pa rin kayo bakit panay bugok ang mga itlog. Kailangan doon sa una pa lang
Sobrang baba na ang hatchability rate. Doon pa lang dapat nang hinala na kayo, nag-check na kayo. Sayang na naman ang mga itlog, sayang na naman yung mga pinakain nyo sa mga manok, sayang yung oras, sayang ang kuryente, sayang lahat. No? So, ganun. Kung gusto nyo matutunan ang incubation program ni Alpha Adventure Farms, maging lahat ng mga programa sa pag-aalaga ng mga heritage na manok, mag-register na lang kayo sa module 1, 2, and 3 ng aking chicken farming seminar. Nandyan sa description ng video yung link. Pagkabayad, pagka-register ngayong umaga, same day makaka-access kayo. So, papanoorin nyo yung mga pre-recorded videos ko na exclusive lang dun sa mga nag-register sa seminar. Wala ito sa YouTube. Wala yun sa YouTube. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.